Nag-aalab at lalo pang lumalakas ang panawagan ng mga Pilipino sa Europa para kay Vice President Sara Duterte na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections. Pero ano nga ba ang kanyang tugon dito? May plano na nga ba siyang lumaban para sa pinakamataas na posisyon sa bansa? Ating alamin sa balitang ihahatid ni Jason Rubrico live. Jason, magandang gabi! Kaya magandang gabi. Sa kabila ng lumalakas na panawagan para sa kanyang kandidatura sa 2028, nananatiling maingat si Vice President Sara Duterte sa kanyang pagdidesisyon. Ayon sa kanya, masyado pang maaga upang pag-usapan ang posibilidad ng kanyang pagtakbo sa pagkapangulo. You can gather. Nagbabala si Vice President Sara Duterte na maaaring malagay sa alanganin ang kinabukasan ng Pilipinas pagsapit ng 2028 kung hindi maaagapan ang kasalukuyang kalagayan ng bansa. Sa isang ambush interview sa The Hague, the Netherlands, diretsahan niyang inilarawan ang lumalalang estado ng ekonomiya at ang papalubhang kawalan ng pag-asa ng taong bayan. Isang sitwasyong aniyay bunga ng kakulangan ng malinaw at epektibong aksyon mula sa gobyerno. Lugmok na tayo sa kahirapan because at this point, we should be working our way up, but it seems that we are working to go to the dumpster. No? As I said noon, we are on this road to perdition. Ayon pa kay Duterte, isa sa mga pangunahing dahilan ng paglaho ng pag-asa ng mga Pilipino ay ang kawalan ng malinaw na direksyon mula sa kasalukuyang administrasyon. Somehow, walang nakikitang hope yung mga tao dahil wala din silang nakikita mula sa walang project, gobyerno. Sa usapin ng kanyang posibleng pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028, iginit niyang hindi pa ito ang tamang panahon upang magdesisyon. It's really too early, ma'am, sa ngayon. Ang pagtakbo kasi, ma'am, kailangan ka manalo. So, kailangan mo paniguraduhin na kapag tumakbo ka ay mananalo ka. Because otherwise, that will be hopeless case. Wala na yung pag-asa, no? So, mahirap paasahin ang mga tao tapos alam mo namang hindi ka magtatagumpay sa kandidatura mo. So, kailangan paniguraduhin na mananalo para nabibigay yung expectation ng mga tao. Meron po kayo. Ibinunyag din niya na ang payo sa kanya ay magdesisyon sa ika-4 na quarter ng 2026 kung tatakbo siya o hindi. Ang advice sa akin noon was fourth quarter of 2026. So December of 2026 supposedly yon dapat merong decision. So malalaman at that time kailangan na i-set up kung ano yung kailangan na organization para sa isang kandidatura. Pero ano nga bang magiging batayan ng kanyang desisyon? That we have to see by the numbers and by science and mathematics. Kaya habang nananatiling bukas ang usapin ng kanyang posibleng pagtakbo sa 2028, ayon kay Vice President Sara Duterte na ang tamang panahon at tamang sitwasyon ang magtatakda sa kanyang magiging desisyon. Sa ngayon ay may kinakaharap na mga suliranin ang bansa at ayon sa kanya, ito dapat ang bigyan pansin at bigyan ng agarang solusyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, balik sa iyo, Kyle. Maraming salamat, Jason Rubrico, sa impormasyong iyong naihatid.